Kaibigan, narito ako sa mall. At halika, papakita ko sa inyo. Narito ako sa Hillcrest Mall, dito sa Richmond Green. Napakita ko sa inyo. Follow-up ito ng aking ginawang video tungkol sa mga pagpaplao, paglilinis ng mga parking lot sa mga establishmento, partikular dito sa mga mall. Nandito lang ako kailan lang At pinag-drive ako ni Miss T at ng mga bata. Check it out. Lalagay ko yung link kung saan ako naglagay doon, kung saan ako nag-video. Pagkakataon ko kasi meron doon gumagawa, nandun yung malaking traktura. Ang tawag sa atin traktura, mga skid steer ito. At pagkakataon ko ipakita sa inyo, lumang bundok, yung bundok na yon, ipapakita ko sa inyo, nakita nyo na yung sa unang video. At makikita nyo yung lumaki ng konti ngayon. Pagkakataon ko ito ipakita sa inyo. Halikat, lilipat ko. Ang tawag dito ay zero tolerance. Zero tolerance. Kung makikita ninyo, malinis ang kalsada. Malinis, walang nakaumbok. Kasi mga kontratista nila naglilinis dito sa mall, sa Hillcrest Mall, ay nakakontrata na kailangan hindi kumapal ang snow. Kaya maya sila nagdadrive. Nakikita nyo siya? Lalapit pa ako para makita ninyo sa pinaliwanag ko ng karamihan kung mga lokasyon kung saan itinatambak ito. Hindi nyo basta itatambak ito sa isang lugar na nagustuhan ninyo. Kailangan strategic ang pagtatambak ninyo. Katulad ng malapit sa sewer at yung pitch ng kalsada para hindi kung sakaling uminit ay hindi kumalat ang ice. Hindi may iwasan yun pero mami-minimize sa tamang paglalagay. Ayun siya. Hindi ko alam, i-zoom ko. John Deere, sa mga kilalang mga powered equipment dito sa North America. Unfortunately, yung ibang mga product nila ay hindi na lahat made in the USA. Ayan, ito na ang pinakamalapit kong may papakita sa inyo. Ayokong lumapit ng todo dahil may kabilisan siya at ayokong bigyan siya ng pangamba. Ay kita ninyo, puno na. Pero kaya-kaya pa rin. Torque ang dahilan kung bakit naipupush niya ang basa na snow. Ito'y parang kasing bigato ng semento. Let's see. Diyan ako kung saan nandiyan siya. Diyan ako nakatindig nung binibideo ko kayo. Binibideo ko siya para sa inyo. At sa spot na yan, diyan nakaparada si Mrs. T habang hinintay ako matapos ng video ko. Kayang-kaya niya to. Itong kalakihan ng parking lot na to. Nakikita nyo, medyo pinipitik-pitik niya para matanggal yung mga nakakabit na snow. Not really needed, pero it's a habit. Well, that's my opinion. Malinis. It scrapes down to the pavement. At yan ang gusto ng mga nagbabayad sa inyo para malinis ang kanilang mga properties. Sa kondisyon na ito ay yung sa kaso na to ay itong parking lot sa mall. Maganda trabaho niya. At meron pa siyang cabin kung saan meron siyang I'm sure meron siyang music dyan. I'm sure it's not blasting. At heated cabin yan. There you go. There's the Dodge Ram 1500. 1500 means half ton.
Half ton yan. Tatlong klase ang typical pero hindi limitado ang truck dito. Half ton, 3/4 at 1 ton. Maybe someday I'll own a 3/4 lang. 1 ton is too much for me. Ay kaibigan, pakita ko sa inyo, alam niyo yung mastermind na yun? As mastermind. May video ko niyan. Siguro i-share ko sa inyo. Matagal na video. Maliit pa si Nabunsunita, si Juniorita. Nandiyan sila namimili. Napakamahal ang mga laruan dyan. Pero magaganda. Mga laruan naman pambata. Pupunta kami dyan at mamimili sila. Meron akong video noon na siguro isi-share ko sa inyo ngayong taon na to. Nakakalungkot lang. Yung video na yon ay nasa channel kong ito, sa mga kwento ni Lakay. Alam nyo, ang pangalan ko noon dito hindi sa mga kwento ni Lakay, kundi ang pangalan noon ay ikatlong pagpapalit ko ng pangalan yon, pero ikalawa ay Old School. May Old School Lenny ang ginawa ko. At pinatag ko yun para nung namulat ako na may mga nagbibideo pala mga Pilipino, pwede ko palang gawin to. At ginawa ko yun. Teka, ito siya. Naka-zoom pala ako. Ito, hopefully okay na yan. Pinalitan ko yung mga kwento nila kasi nasa isip ko doon, magkikwento talaga ako sa inyo. Walang hindi pag-grocery, hindi mga pagbatikos ko sa mga Pilipino dito na I think nagsispread ng misinformation or sabihin natin na yung super yabang na nagbibigay ng mga maling mga impluwensya or hindi maganda impluwensya sa mga upcoming na mga parating na mga Pilipino dito at mga nagsisimula pa lang, dahil I think may kakbay na panganib yun sa ating mga kababayan dahil iniidolo sila, I'm sure, iba sa kanila. At sa mga pagbili ng sasakyan, pagtanong nila ng the way they look at things here na ibang opinion, iba sa fact. At minsan yung opinion nila at kadalasan ng opinion nila ay kamalian talaga na magpapahamak sa mga tao, katulad ng mga pagbili ng mga sakyan na ina-encourage yung iba na samantalang regardless kung base ano man ang kinikita nila at even sila mismo ay hindi talaga sapat ang kanilang or tama lang ang kanilang kinikita, ay kukuha ng yung tatawag natin na sakyan na hindi practical. Isa lang sa mga halimbawa. Well, mabago tayo since nakatindig ako dito at natingin yung mga tao sa akin. Ipakita ko ulit sa inyo ang ito, dahil I hope na dumating siya dito. Mangyayari niyan, pupunta siya dito dahil okay na ito, pero yung parte na yon may I don't know kung island yon or nagse-separate ng park or isang open road yon. We'll see. Lumiko siya. Mukhang dito na siya pupunta. So, nakikita nyo, itong ginagawa ng bata o maakyat, I wouldn't advise that. Nakikita nyo yan? Isa sa mga pangarap ko, makapag-drive yan. Hindi natin alam. There you go. Atras. Isang kasi yung mga driver ay alanganin na hindi alam ang gagawin. You have to know kung saan ka talaga pupunta.
aware ka. O ngayon, naatras ka, hindi mo alam kung dediretso ka o hindi. I hope nakikita nyo yung nakikita ko ng malinaw. Now he's not sure. Just back it up. Kung hindi ka sure, umikot ka. Saan ka ba pupunta? Lexus. Oh. Even yung natawid, nag-aalanganin na rin. Ito yung hindi biro yung mga ganito kasi marami mga blind spot. Look at that. That's beautiful. I wish na malapit tayo, no? Iangat siya sabay pataas. So pag malapit na siya, sabay itinataas niya. Doon nagpo-form ang bundok. Tapos ulit-uli siya, tapos pataas. Doon naulit yung bundok. Doon nagpo-form yung bundok. Anong oras na ba? 10, 11 minutes na. Ano pa bang pwede kong pag-usapan sa inyo? Nakita ko lang ito. Sabi ko, lalabas ako at papakita ko. Anong ginagawa ko bago ko ito naisip na gumawa nito? Teka, isa pa. Taas mo ang plow. Slowly, tataas niya. Kaya maganda yung form, ano? Bundok talaga. Well, kaibigan. Teka. Ayan. Nandito ako sa Sporting Life. There, Sporting Life. Tumitingin ako ng mid-layer. Pero, Carhartt brand ako. Pag-uusapan din natin yan kung bakit napakaganda naman ito, tinataas niya. Sige, tapusin muna natin to. Matatapos na siya nito eh. I-clear na niya to. Okay kayo. Yung Carhartt brand na yun, pag-uusapan natin dahil may nabubuong paniniwala sa atin na yung brand ay para lamang dun sa mga ganda. Beautiful, ha? Look at that. Beautiful. Dito na nga ako. Ayun na, ayun na. Na-excite ako nito. Iba talaga pag may kahiligan ka. Nagpapakitang gilas ka. Ay, pakita mo ba? Ilalagay kita sa YouTube. Ayun o. Oh, saan ka pupunta? It's gonna make a big wide turn. U-turn. There you go. Slow. Kapag cornering, you gotta take it slow. Okay. Judging from this, babalik siya dito. Dito. Yep. Masyado na siyang malayo. Or gagawa siya ng bundok uli dito. I doubt that. I doubt that, man. There you go. He's gonna push it. See? I'm right. That's right. You gotta have a plan. Ano man, naglilinis ka man, o nagmo-mow ka, o nag-leaf blow, nag-fall cleanup ka, o nagtatamba ka ng, nakiklear ka ng driveway dahil sa snow. You gotta have a plan. Bago mo itakal ang isang bagay, kailangan alam mo kung saan mo dadalhin ang mga particular ito, snow. Diba? Nakaabang ako dahil maliit na yung konti na yung memory ko nito eh. I'll push this to 20 minutes, maybe close to 30 kung kaya. Katulad yan, papasok ka yan. Don't hesitate, man. Ay, back it up. Look at this, so beautiful. Up, at slowly tataas niya ang kanyang plow. Look at that, boom. That is heavy, man, heavy. Heavy. Go. Nagmamabilis siya, tumitingin na sa akin.
Ano ba yung sasabihin ko nga kanina tungkol sa mga brand names? May mali tayong community na bukang bibig, lalo na yung mga nagko-comment na mapanood ko na sabi lang hindi ako mahilig sa mga branded names. Well, good for you. You're disciplined enough para hindi gumastos ng mga mahal. Pero may ibang kwento rin at may ibang mukha rin. Ibang kwento at dahilan kung bakit ang ibang tao na katulad ko ay brand names ang kinukuha. Lalo pat ito ay subok na. Sa totoo, pag kumuha ka ng mga brand names, kilalang mga brand names, hindi dahil lang sa puso ito. Isa sa mga dahilan kung bakit Carhartt ang kinukuha ko dahil ito'y subok na. Subok na ito, kabayan. Sa uri ng mga ginagawa ko na gumagapang, nadudumihan, sumasabit sa kung ano-ano, alambre, sanga, nagpuputol ng kahoy, putikan, or snow, basa, malamig, o mainit, mahangin. Ang damit na nagbibigay protection sa akin ay Carhartt. O at may kahamahalan to. Pero kaibigan, ito nagbibigay sa akin ng proteksyon na kung hindi ay ikaka-injure ko, ikakapagkasakit ko, at hindi maganda yon. Isa pa, kilala na sa mga pag-aabuso ko sa mga damit ay tumatagal itong mga damit kong suot na Carhartt. Of course, kailangan rin na tingnan nyo na hindi dahil brand, hiyang na sa inyo. Kailangan alamin nyo kung ano ang purpose ng damit na to, anong materyales ang gamit, even mga pockets nito, anong silbi nito. Sige, takbo po, Lola! Takbo po! Alright, you're good. Ang linis, ano? $17 minutes na, kaibigan. Kailangan ko na magpaalam soon. I think naka 30 frames per minute lang ito. Kailangan hindi 60 frames para makatipid ako sa space. You made it! Ito na siya. Look at that, how wide. I gave him a thumbs up and he nodded. Oh, he's showing off now. He's showing off now. Nakikita niya may suit ako dito, parang nagkakaintindihan kami. You wanna film me? Then watch this. Look at that, beautiful. All right, brother. Humahagipit na ang hangin ngayon at wala akong gloves ngayon. Kaya pinipina niya kasi may aisle dito eh. Pag may aisle dito, pinipina niya. Wanna make sure na hindi niya tatamaan. Na nasa harapan ko siya pero babaling siya dito. Ano, itataas niya dito. Okay, good. Kailangan alam mo rin kung nasa ng mga corner, yung mga aisle dito, mga semento. Look at that. Don't knock down that tree, little tree. I think that's a Japanese maple, no, Japanese lilac. Pag madalas kayo mag-garden, malalaman niyo na kung anong mga uri ng mga puno dito. I believe that's a Japanese lilac. I'm 90% sure. Dahil yun ang dito sa town na to, yun ang pinagtatanim nila dahil instead of maple na, kasi pagkalaki-laki ng maple, although mayroong hybrid na maple na maliit lang. Look at that, beautiful. Woo! Right there. I'll buy this guy a coffee. Tapusin na natin. May lang pang swipe.
20 minutes na. I know, I said I'll turn it off pagsapit ng 20 minutes, pero mukhang may juice pa ito, may battery pa itong. At nasan ba tayo yung pinag-uusapan ko about name brands? I hope na naintindihan niyo yung sinasabi ko na hindi pa may pagka mayabang ang dating ko. May times na kailangan mo piliin ang name brand dahil subok na to. Dahilan bakit name brand siya ay dahil maaasahan mo. Ngayon, kung hindi mo na talaga kailangan, then go ahead and buy those cheap ones, those $35 pants na would last you for a few months. And you think that's okay? Bibili ka ng 6 na piraso noon or 10. It's up to you. Pero sa akin, hindi lang yung comfort din ng sa akin, hindi lang yung pagmatagal nila. Yung mga canvas, yung firm duck ng Carhartt, that's amazing. Yung pala yung sports, yung nandito ako sa Sporting Life nga. Because I'm all over the place na. Sporting Life, tinitingnan ko yung Carhartt. Wala masyado kung nagugustuhan sa Carhartt na mid-layer. Kasi may mga EDC ako na gustong ilagay sa mid-layer ko na maaasahan ko. Top, and then may perfectong isa fleece, polyester fleece siya. And it's a polo shirt. At meron siyang 2 pocket dito, breast pocket, and may zipper pa siya. Perfecto sa mga EDC ko na nilalagay. Anong EDC ko? I have everyday carry, lalo na ngayong winter. Dahil kung sakali man na may stranded ako, meron akong pagkain, meron akong pwede akong mag-umpisa ng apoy, may mga pandepensa ako, even pwede akong mamingwit ng mga isda, you know. Pero kaibigan, perfecto yun eh. Pero chinek ko yung price, $250. Isa na yung isang jacket na yun na shell na maganda. Kaya pwede ko gawin yun na may dumaan na 2 Pilipina. Pwede kong gawin yun na EDC ko nga mid-layer. Dali lang. Tapos na siya. Papaalam na ako. Kung nandun ako. Kaya kaibigan, ito pa yung plow. That's the plow. Yung EDC, yung mid-layer na yon, I really like it, pero $250. Pag nagtagal pa ako doon, wish, babalik na naman ako ngayon dito. Baka mabili ko yon. And lagot ako kay Mrs. T. Kaibigan, nandito lang ako sa Hillcrest Mall. Sa Richmond Hill ito. Check it out, magandang mga lugar dito. Is decente. Nakita ko ang transition nito, pagbabalik. Ang pagpapalit, ang pag-transform niya sa decente at magandang mall. Not the best mall sa buong Canada, pero it's a family-friendly mall. Kinig yun, nag-beep sa akin yung skid steer. That's my body now. Let's see kung may bibili ko siya ng kape. Alright kaibigan, dito ko lang tatapusin. Hanggang sa muli. Padayon. That Hillcrest Mall. Right there.